Bigyan po natin ang Panginoon ng isang masayang palakpak. To God be the glory. Kaya salamat po sa Panginoong Diyos at sa ating lahat mga kapatid na naririto sa umaga po na ito. Salamat sa Panginoon sa paghahatid sa atin ng paksa sa pamamagitan po ni Pastor Ezekiel. Kaya lagi tayo magpasalamat. Kaya nga po mga kapatid, purihin ang Panginoong Diyos. Sa kabila ng lahat, tayo'y laging nagpapasalamat sa kabiguan man o tagumpay. Yan po mga kapatid ay may magandang kahulugan sa paningin ng Panginoon. Kaya huwag tayong makakalimot lagi. Tama po yun, sapagkat yan ay may hatid na kaginhawahan sa ating kaluluwa. Kaya nga sabi doon sa mga awit, Kapitulo 92, versikulo 1, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpupuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Kaya po mga kapatid, salamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat, tayo ay nakikinig sa Kanya, tayo ay naririto. Katunayan po yan mga kapatid na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Dahil kung wala tayong tiwala sa Panginoon, buwag na ang samahan po na ito. Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, na bagamat siya ay hindi nakikita, tayo ay sumasampalataya, tumitiwala sa Kanyang mga pangako, sapagkat ang Diyos ay hindi sumisira sa Kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga banal na salita. Lagi nating panghawakan ang salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos, kapatid, na pagpalain ka ng Panginoon. Kalooban niya na pagalingin ka kung mayroong ka mang karamdaman o sakit. Dahil pagka ikaw ay humingi ng ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya. Walang pagdududa. Ibibigay niya. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad, nang siya ay nangangaral sa bansa ng Israel, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya mahalaga ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Marcos 11, versikulo 22, 24, chapter 11, verse 22, 24. Ito po ang sabi ng Panginoon at sa pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, sa Kanyang mga alagad, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya, tatanggapin niya o mangyayari po iyon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na inyong inihingi, lahat ng mga bagay na inyong hinihingi at idinadalangin ay manalig kayo na inyong tinanggap na. Kaya mahalaga mga kapatid na manalig ka muna bago mo tatanggapin yon. Dahil ang salita ng Diyos talaga po mga kapatid ay tapat at totoo. Kaya nga po mga kapatid, lagi tayo magtiwala sa Panginoon sapagkat ang pagtitiwala sa Panginoon ay may magandang benepisyo sa ating kaluluwa. Tayo ay katulad sa bundok ng Sion na hindi makikilos. Awit 125 verse 1 to 2. Sinasabi po doon, silang nagsisitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Sayon na hindi makikilos, kundi nananatili magpakailanman. Kung paanong ang mga bundok sa palibot ng Jerusalem, gayon ang Panginoon sa palibot ng Kaniyang bayan, mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, tayo ay hindi natitinag sa ating pananampalataya, sapagkat tayo ay katulad ng bundok ng Sayon. Ang ating pananampalataya ay dapat talagang hindi matinag, kundi dapat ay manatili sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoong Diyos, siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya wag lang tayo magreklamo, magpatuloy lang po sa paglilingkod sa Kanya. Tumutugon siya sa ating mga panalangin. Ano ang katunayan na siya'y tumutugon sa ating panalangin?
Pagka ikaw ay nakadama ng kagalakan, after mong manalangin sa Kanya, tiyak, tinugon ka ng Panginoon sa iyong panalangin. Sapagkat, alam niya ang lahat ng mga bagay, hindi siya bingi. Hindi maikli ang kanyang kamay para ikaw ay maabot. Hindi bingi ang tainga ng Panginoon. Pag nakadama ka, mga kapatid, tayo, ng kagalakan sa ating panalangin after, tinugon ka ng Panginoon. Dahil hindi mo pa ibinubuka ang iyong mga labi, tinutugon ka na niya. Pagkalooban. Sapagkat ang Diyos aasahan sa lahat. Ay mga kapatid, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Magtumibay tayo sa ating paniniwala sa salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Lucas 1:37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Kaya bawat salita ng Diyos, may kapangyarihang taglay po yan, mga kapatid. Kaya kung ano man ang hinihingi mo, maniwala ka muna, tinanggap mo na. Ibinigay niya na yan pagka ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 14, versikulo 13-14, At kung kayo'y hihingi ng anuman sa aking pangalan, ayaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuluwalhati sa anak. Kung kayo magsisihingi sa pangalan ko, ay gayon ang aking gagawin. Kaya magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat, ito po ang tugon, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay nakakasumpong. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Kaya, lagi tayo maging positibo, lagi mga kapatid, sa ating pananampalataya na bagamat ang Diyos di nakikita, ngunit siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Alisin natin ang takot sa anumang bagay. Ang dapat lamang nating katakutan, ang Panginoon. Huwag tayong matakot sa masama, sapagkat ang masama ay may kaparusahan. Ibig sabihin, pag natakot ang isang tao, yun ay masama. Masamang takot. Saan? Sa kapahamakan? Huwag na tayong matakot doon, mga kapatid, sapagkat tayo ay naligtas na sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang takot, kung mayroon tayong takot sa ating pananampalataya, paglilingkod, mayroon tayong takot sa masama, may kaparusahan po yan. Sapagkat ang takot sa Panginoon ay malinis. Ibig sabihin, ang takot sa Panginoon, malinis, maliban sa takot sa ibang bagay, ay marumi. Mga awit, Kapitulo 19, versikulo 8. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Kaya dapat tayong laging matakot. Paano? Sumunod lagi tayo sa Panginoong Hesukristo. Lagi tayong sumunod sa Kanya. Yan ang tunay na pagkatakot. Kaya mayroong maling pagkatakot, ang pagkatakot sa ibang bagay, maliban sa ating Panginoong Hesus. Siya lamang ating katakutan. Sundin natin ang Kanyang kalooban, sapagkat ang Kanyang salita ay hindi nagbabago. Ang Kanyang salita ang siyang tatayo. Mga Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 20-21. Kaya nga sinasabi, mga kapatid, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Kaya salamat sa Diyos sa kalakasan, sa karunungan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, sa Smyrna Christ Church. Purihin ang Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod. Laging dakilain ng pangalan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. 2 Corinto Kapitulo 12, versikulo 9. At sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri ng buong galak sa aking mga kahinaan, upang mamahinga sa akin ang kapangyarihan ni Kristo.